Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. What gift of grace
Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. To the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear.
pong statement mula pa sa mga organizers po ng Pride Philippines at ng Quezon City Government ang nagsabi na kahapon daw po ay may 200,000 individuals na umattend sa Love Laban 2 Everyone Festival. Ito po yung naganap kahapon na march po ng mga bakla at mga tumboy at lahat ng mga miyembro ng LGBTQI+ community. At ito po ang sabi ng Pride Philippines National Convenor, si Angel Romero. Ito po sinabi niya sa doon po sa 24 oras o 24 oras na weekend report. Sabi niya, "We have to always remember that pride is a protest. Kahit may mga kasiyahan tayo, tandaan natin na malayo pa ang ating laban sa pakikipagbaka para sa karapatan ng LGBTQ community." Dumating po ang mga attendees na may suot po na mga, alam natin, yung mga kulay ng rainbow. Mga bright colors and costumes. At para silang a-attend sa gala, coronation. Gayunman, ay in-announce po ng mga organizers nung gabi bago po yung pinakang worship night. Yung kanilang pinakang Pride Night, na sana ay dyan na maglalabasan ang lahat ng mga sayaw, kanta, bilang papuri sa kanila pong dinidiyos. Na-cancel po yon, sabi ng mga organizers. In-announce, sabi nila, it was canceled due to heavy downpour during the afternoon and evening. So umulan po ng malakas at nagbaha halos, at nag-traffic at naapektuhan po yung kanilang sound system. Hindi na po nila magamit. At sabi po ng statement nila ay dahil dito napagdesisyonan ng mga organizers na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng lahat at tapusin ng maaga ang programa ngayong gabi. Ang atin po tinatalakay sa buong buwan ng Hunyo ay pagsamba. Dito po sa atin pong binasang mga talata, ay sinabi po ni Jesus ang mga salitang, God is Spirit and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. At idinagdag pa niya na ito ang hinahanap ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Kaya po ang ating tema sa umagang ito ay ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Diyos Ama sa mga sumasamba sa Kanya. The kind of worship that God seeks from His worshipers. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po muli kami at nagpapakumbaba sa inyong kabanal-banalang harapan. Wala po kaming inaasahan kundi ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang iyong mga salita na ayon lamang sa orihinal na kahulugan nito. At aming makita ang aplikasyon nito para sa amin ngayon. Tulungan mo po kami at bigyan ng karunungan upang maunawaan ang mga pananalita mong ito na iyong binanggit, sinambit sa aklat ni Juan. Sa iyo po ang aming kapurihan, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Diyos sa mga mananamba o sumasamba sa Kanya. Tinalakay po natin noong nakaraang linggo na hindi lahat ng pagsamba ay kinalulugdan ng Diyos. Well, in fact, may mga pagsamba na sa halip kalugdan ng Diyos ay kinamumuhian ng Diyos. At tinalakay po natin noong nakaraang 2 linggo na ang pagsamba po ay dapat nagawin ayon sa instructions ng Diyos. Kung ang Diyos ang sasambahin, sino ang magtatakda ng paraan upang siya isambahin? Ang tao ba na sasamba lamang sa Kanya? O yung sasambahin ang dapat magbigay ng instructions o ng tagubilin at o ng tamang pamamaraan para siya sambahin. Common sense requires that we should follow what God instructs to us in the way we worship Him. Hindi po pwede na basta na lang tayo pupunta sa harapan ng Diyos at gagawin natin ang paraan ng pagsamba na ayon sa ating kagustuhan sapagkat siya po ang sasambahin, siya ang masusunod. Hindi pwedeng kakanta ka ng kanta na hindi nakalulugod sa Diyos, basta nakalulugod lang sa iyong pandinig. At tinalakay natin nung nakaraan yung mga kanta na dito sa Pilipinas ay talagang hindi ayon sa salita ng Diyos. Gaya ng Come Holy Spirit, I Need You. Na kailangan pa ba na tuwing linggo ay ating imbitahan ang Diyos Espiritu
na siya ay kailangang ating anyayahan sa ating pagsamba. Whereas in the Bible, in the Scriptures, the Holy Spirit resides in the believers. So kasama natin ng ating espiritong, sariling espiritu ang espiritu ng Diyos. At hindi niya siya aalis magpakailanman. Tinalakay din natin yung iba pang halimbawa ng mga kanta na akala mo talagang nakakalugod sa Diyos. Pero sa totoo ay karumaldumal sa Diyos. Gaya ng Jesus, we enthrone you. We proclaim you as King ni Don Moen. Jesus, we enthrone you. Na para bagang ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay wala pang trono at pinagkakautangan tayo ni Kristo ng loob na sa ating pagsamba sa Kanya ay nakakapagtayo siya ng trono at siya ay naipoproklama bilang hari. Samantalang ang Panginoong Jesucristo ay hari na ng mga hari before the foundation of the world. Hindi nawala ang Kanyang pagkahari, hindi nawala ang Kanyang pagiging Diyos, hindi nawala ang Kanyang pagiging karapat-dapat sa pagsamba. Pero ang mga kanta natin ay ayon lamang sa pandama ng mga kumakanta. At kung ano yung maganda sa pandinig ng tao, ay kakantahin na lamang basta-basta sa harapan ng Diyos. Kaya nga kahit na ang mga Israelita ay hindi po naging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang pagsamba nila ay ayon sa kanilang sariling pamamaraan. Noong ang Panginoong Diyos ay kinausap si Moises sa bundok ng Sinai, pagbaba ni Moises ay sumasamba na ang mga Israelita sa guyang ginto at sinasabi nila, ito naman ang Diyos eh. Ito ang Diyos na tumulong sa atin upang tayo palayain sa Ehipto. So nag-imbento sila sa kanilang sariling kaisipan ng isang Diyos na inaakala nilang iyon ang nagpalaya sa kanila at sila'y sumamba doon at nagalit ang Diyos sa kanila at pinagpapatay yung mga sumamba sa guyang ginto. Hindi lahat ng pagsamba ay tama at hindi lahat ng pagsamba ay kinalulugdan ng Diyos. At dito po sa ating mga talata, may dalawang katangian ang tunay na pagsamba na siyang hinahanap ngayon ng Diyos sa mga mananamba. Una, the first kind of worship that God seeks from His worshipers is worshiping God the Father in the Spirit. Pagsamba sa Diyos sa Espiritu. Sabi sa verse 24, God is Spirit and His worshipers must worship Him in the Spirit and in truth. Anong ibig sabihin ng sambahin ang Diyos, Ama, sa pamamagitan o sa Espiritu sa kontekstong ito? Tingnan muna natin ang original context, ang original na kahulugan ng Panginoong Jesucristo ayon sa pangunawa noong Samaritana. Sapagkat ang kausap po niya dito ay isang Samaritana na sinadya niyang kausapin, puntahan. Sapagkat sabi nga niya, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Sapagkat ang Samaria po ay isa pong lalawigan sa Israel na iniiwasan po ng mga pure-blooded Jews o ng mga religious na mga Hudyo. Sapagkat ang Samaria po ay lugar ng mga mistisong Hudyo. Ito po ay mga itinuturing ng mga pure-blooded Jews na mga worst kind of human being. Ito ang pinakamaruming mga tao sa buong mundo. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kailangan kong dumaan sa Samaria, galing sa Judea, siya'y pabalik po ng Galilea. Sa halip na siya po ay dumaan, papunta sa bundok, doon po siya manabi sa bundok. Kusa talaga pong sinadya niyang dumaan mismo doon sa Samaria, doon sa may balon ni Jacob. At dahil po, nakausap niya po rito yung Samaritana, tanghaling tapat, bumibili ng pagkain, yung mga alagad, silang dalawa lang ang naiwan, ay dumating ang isang babaeng makasalanan at inexpose ng Panginoong Jesucristo yung kanyang damdamin at ang kanyang buhay. Hanggang sa nakarating, binago-bago ng Samaritana yung paksa ng usapan hanggang sa nakarating sa pagsamba. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Sasabihin niya sa Samaritana na dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu. Dahil po ang Diyos ay Espiritu, hindi po siya contained o hindi po siya nahahadlangan o natatakdaan o nalilimitahan ng pisikal na tahanan o pisikal na boundaries. So hindi po siya nananahan sa mga templo o sa mga gusali o sa tulad ng ating pong church building sa ngayon. Hindi po siya nakukontain ng mga ginawang sambahan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. At walang lugar na hindi pwedeng sambahin ang Diyos sapagkat siya nasa lahat ng dako at hindi siya nalilimitahan ng mga pangyayari ng panahon at ng espasyo. He is not limited by circumstances, by time and space. And anybody can worship God anywhere because He is Spirit. Yun po yung first meaning
original meaning, sapagkat yun po ang thought noong pong Samaritana. Ang sabi ng Samaritana, di ba sinasabi ninyong mga Hudyo, kayong mga pure-blooded na Jews, na sa Jerusalem lamang pwedeng sambahin ang Diyos sapagkat naroon lamang ang templo. At yun lamang ang tamang lugar para sa pagsamba. Sabi ni Jesus, hindi. Ngayon na nga ang panahon, dumarating na nga, na ang sasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu, hindi sa lugar na ang criteria para masamba ang Diyos. Hindi na yung confinement, hindi na ritual sa loob ng isang templo ang dapat na isaalang-alang ng tao. Ito po yung kaisipan ko rin nung po ako po ay teenager pa lamang. Akala ko ang Diyos ay nasa simbahan lang. And ako po ay pwedeng makarelate doon sa Samaritan woman. Sapagkat yun po ang itinuro sa akin ng aking mga magulang, ng aking lola, especially, na siyang nagpalaki sa akin. Dahil ang lola ko po ay talagang magdadasal po siya sa simbahang Katoliko. At siya po ay nagdadasal sa mga namatayan. Yung may paapat na po. Yung po ay 40 araw. Yung apat na araw, pagkamatay ng isang namatay sa Katoliko, ay may pasiyam yan after mamatay. At sa 4 araw, mayroong pang dasalan yan. At pinagdadasal ang kaluluwa ng namatay. At ang turo sa akin talaga ng aking relihiyon, yung simbahan lamang na St. Mark Cathedral sa Infanta Quezon, yun lamang ang tanging lugar para sambahin ang Diyos. You cannot worship God outside that cathedral of St. Mark. Marahil ganun din yung naituro sa inyo, na pagka wala ka na sa loob ng simbahan, wala doon ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng sambahin. Kaya nga, ihintayin mo ang susunod na naman linggo upang ikaw ay makapasok uli sa loob ng simbahan, at yun lamang ang simbahan, yun lamang ang lugar na karapat-dapat kung saan sasambahin mo ang Diyos. Kaya sa aking kaisipan noon, nung ako po yung teenager, ay si Jesus ay yung nakapako doon sa altar sa isang dibuho o yung painting na pininta doon sa harapan ng altar. Na siya ay nasa ulap at nakatunghay sa mga mangingisda habang may mga mangingisda doon sa dalampasigan. Pero hindi ganoon ang sabi ng Panginoon. This is the same issue being addressed by Jesus to the Samaritan woman. Bakit po ang mga Samaritans ay pinagbabawalan ng mga Jews na sumamba sa templo sa Jerusalem? Dahil po mayroong pong bangayan sa pagitan ng dalawang lahi. Kaya po ang ginawa po ng mga Samaritano, nagtayo sila ng sariling templo sa Mount Gerizim sa Samaria. At gumawa sila roon ng sariling version nila ng mga ritual para sambahin ang kanilang Diyos. Isang kombinasyon po ng pagano at pagsambang Israel. Si Yahweh kasama yung mga paganong Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ng mga pagano. O bakit naman ayaw ng mga Hudyo na sumamba ang mga Samarias sa templo sa Jerusalem? Mayroon pong 5 dahilan. Una, sinabi ko na nga po, ang mga Samaritano ay hindi full-blooded Jews. Noong pong 720 BC, bago dumating ang Panginoon Jesucristo, ay sinakop po ng mga Assyria ang Samaria. Kung matatandaan natin, ang Israel po ay na-divide into 2 nation. Yung Israel nation ay kinabibilangan ng 10 tribo sa north. Yung pong southern nation ay yung nation of Judah. At ang capital po ay Jerusalem. At ito pong 2 bansang ito ay pare-parehong Israel. Sila po ay parehong Israel. Pero dahilan po sa pagre-rebelde ni Solomon sa Diyos, na sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, ay hinati ng Diyos ang Israel sa 2. At yung pong 10 tribo na ang tawag ay bansang Israel, kung saan naroon ang Samaria, ay kinapture po ng mga sundalo ng Assyria noong 720 BC. At dinala po ang mga maraming Israelita sa Assyria at sa mga bayan ng Assyria na labas sa Israel. At ang ginawa po ng hari ng Assyria ay nagpadala po siya ng mga tao mula po sa Kutha, sa Aba, sa Hamath at si Parbaim para manirahan sa Samaria. Yan po ay nasa 2 Kings, chapter 17, verse 24, at sa Ezra, chapter 4, verse 2 at 11. At ito pong mga dayuhang ito na pumunta sa Samaria, sa Northern Kingdom of Israel, sila ay nakipag-asawahan sa mga Hudyo na nanatili roon. At nagkaroon po ng mixed race. Half Jewish, half foreigner. Ngayon po, kung babalikan natin ang utos ng Diyos, huwag kayong mag-aasawa sa hindi nyo kalahi. That's one of the prohibitions of God to the nation of Israel. Sapagkat kayo ay tuturuan nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga paganong Diyos. At ito po yung daladalang kultura ng mga Hudyo, na pag ikaw ay isang Hudyo at ikaw ay mistiso na,
Hindi ka nakarapat-dapat sa pamilya ng Diyos. Hindi ka nakabilang sa bansang Israel. You are outside of the favor of the true God. Kami lang na tunay na Hudyo ang may pribilehiyo na makinabang sa lahat ng pangako ng Diyos. You are now outside of the promises of God. You cannot receive God's promises anymore because you have not been faithful to God. Kaya po ang mga Samaritans ay dinidespise ng mga Jews. At ang Samaria po ay nasa gitna ng Israel. Yung Samaria ay in between Judea and Galilee. So, Judea, naroon ang Jerusalem, naroon ang temple, and then Samaria, andito yung Samaria, ayaw silang pasambahin ng mga Jews doon sa temple, kaya sila gumawa ng sarili nilang paraan ng pagsamba. Gumawa sila ng sariling templo doon sa Mount Gerizim. At ang Judea naman, mga pure-blooded Judean, nasa dulo ng Israel. Kaya po, nag-increase o lumaki yung hatred sa pagitan ng dalawang bansa. Ikalimang dahilan na ito'y pinapupuotan ng mga Hudyo, ang kinikilala lamang ng mga Samaritano, ng mga aklat sa Biblia, ay yung pong 5 aklat ni Moises, yung pong Pentateuch. Hindi nila kinikilala ang mga sulat ng mga propeta at lahat ng mga tradisyon ng mga Hudyo. So yung pong pagbabawal tungkol sa pagkain ng alimango, no, sa Mosaic law, yung pagbabawal, yung tinatawag na kosher law, yung batas sa pagkain, yan po hindi sinusunod ng mga Samaritano. Kaya nga wala sa kanilang Leviticus, wala sa kanilang prophets. Meron lang sila ay yung Genesis, Exodus, meron pala pa siya ng Leviticus rather. Pero hindi nila sinusunod yung mga utos doon sa Leviticus. Kasi nga pagano sila, mixed worship sila eh. Pagano sila. So inaalis nila yung mga pagbabawal ng mga Hudyo at ginagawa nila yon sa kanilang pagsamba. Hindi nila sinusunod yung mga tradisyon doon. Kaya kumakain po sila ng mga maruruming hayop. At yun ang ayaw na ayaw ng mga Hudyo. Kumakain sila ng ibon, kumakain sila ng ahas, kumakain. Kasi sa anong makain nila na pwedeng tanggapin na sikmura. Pero ang mga Hudyo ay hindi po kumakain yan ng maruruming pagkain. Baboy, aso, kuneho, bawal po yan. Isda, lahat ng walang kaliskis. Lahat ng walang kaliskis lang kinakain. Hindi sila kumakain ng lamang dagat. Yung mga shellfish, bawal yan. Bawal ang hipon, bawal ang alimango, bawal ang squid, pusit, bawal lahat. Pero ang mga Samaritans, welcome lahat ng pagkain. At yan po ang ikinagagalit ng mga Hudyo. At sinabi ng Panginoong Hesus sa Samaritana, yung salitang ito. At ito yung nasa isip ng Samaritan woman. Na yun lang aming relihiyon, yun lang aming templo sa Mount Gerizim, yun ang tunay na templo. Sabi ni Jesus, hindi yan ang tunay, hindi rin ang Jerusalem. It's not only your temple in Gerizim, but also the temple of Jerusalem. Hindi yan ang tirahan ng Diyos. Hindi ganyan ang pagsamba. Ang pagsamba ay walang kinalaman sa lokasyon, walang kinalaman sa building, walang kinalaman sa tradisyon, walang kinalaman sa mga ritual. Ang tunay na pagsamba ay sa espiritu at katotohanan. Yung templo po at tabernakulo, yung mga syudad, mga bundok, yan po'y symbols lang, shadows that point to the spiritual reality of the Lord Jesus Christ. Lahat ng mga ritual nila, they are just shadows of the Lord Jesus Christ. I am the truth. It's no longer those rituals that can bring you to God. It's through me. It's through the Lord Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Even if you worship God in a designated place, the Temple of Jerusalem, if you don't believe in the Lord Jesus Christ, you cannot come to God. You cannot come to God. Those are just shadows of the things to come. Ang sabi nga, narito na nga, andito na ako. I am the way, I am the truth. I am the truth. So everything in the temples, tabernacles, every elements of the rituals of the Jews and of the Samaritans, they are only symbols that point to the spiritual reality, Jesus Christ, who was standing in front of the Samaritan woman. True worshipers must worship the Lord their God in spirit and in truth. So when we worship, we should not exercise yung ganitong ginagawa ng mga Hudyo at Samaritans. We don't exercise discrimination. Application sa atin because we know that buildings are no longer prerequisite for true worship. Alam natin yan. Kaya di ba kahit sa probinsya, yung mga born again,
Kahit nasa gubat nag-worship na because they know that God is spirit. And God can be worshipped in spirit, in whatever circumstance, in whatever location. Ano man ang lokasyon, pwede siyang sambahin. Wala na ngayong designated area o lugar sa pagsamba. There's also racial discrimination. Sa US ngayon, meron pa rin kaisipan na pagka ikaw ay negro, parang malikit ang tingin sa'yo, and you can't worship together with the white. Kasi sila ay supreme race. Racial discrimination can be committed today. And the same with the Jews, between the Jews and the Samaritans, may racial discrimination. Kaya ayaw nilang sumamba na magkasama. Dahilan sa kinikilala lang nila na sila lang ang pwedeng tanggapin ng Diyos. Pareho silang may reasoning na parehong palpak. Hindi iyon ang tunay na pagsamba. Ang Diyos na mimili ba? Ang Diyos na kung sino lamang ang pwedeng sumamba sa Kanya at kung sino ang hindi pwedeng sumamba sa Kanya. Pero ang pinaka-crucial ngayon at pinakakaraniwan, financial discrimination. Kita ninyo yung mga inchik na mga Kristiyano. Bawal o hindi nila binibigyan ng parehong halaga yung worship ng katulong at worship ng mga amo. Yung kanilang mga katulong, may sarili silang worship. Na para pagkasama mo yung amo mo, parang hindi tama. Kaya po yung mga katulong, kahit na may marunong din namang mag-English, ayaw nilang pasamahin sa pagsamba. So that is racial discrimination na rin. Kasi porque ba ako katulong at mahirap lang, hindi ba ako pwedeng maging equal sa karaniwang mananampalataya? Porque ba ako mahirap, may sarili kaming service? Yung mayaman, may sariling service? At yung mahirap, may sarili ring service? Yung mga recipients lang ng mga programa ng church, o may kanya-kanya kayong worship? O yung mga recipient ng compassion, yung nagpapaaral ng mga anak, ng mga squatter, ang mga magulang, pang-umaga kayo. Yung mga board members, yung mga may kaya, yung may mga kotse, yung may mga pera sa bulsa, at may mga business meetings after the worship, sama-sama tayo. Na para bang there is a gap between the rich and the poor, especially sa worship pag ginagawa. So they worship God while exercising prejudice and discrimination. And that's hypocrisy. That's hypocrisy. How can you worship God in the Spirit when in your heart you have this tendency of discriminating other people? Na iniisip mo na mas mababa sa iyo ang kapasidad. Iniisip mo mas matalino ka. Iniisip mo mas mayaman ka. Iniisip mo na mas mahalaga ka sa Diyos kaysa sa mga tao ito. Remember, God, He doesn't discriminate. Pero ganun ang worshippers ngayon. Intellectual discrimination. Yung magagaling na sa theology, hindi pwedeng isama sa hindi magagaling. Bakit? Yung pastor hindi marunong magpababa, magpaunawa ng malalim. Tama si Pastor dito Karag, no? Sabi niya, may ruling siya sa PBS. Pag dumalo siya sa isang church ng estudyante ng PBS at ikaw ay nagsalita ng Greek sa common na tao, ekes ka sa kanya. Kasi those who communicate the Word of God, yung mga taong nagko-communicate, kahit magaling kang mag-English, huwag kang mag-English. Pag di marunong mag-English sa kongregasyon mo, pilitin mo mag-Tagalog. Salita ka ng salita, ikaw nga yung tagapagsalita ng Diyos, dapat marunong ka na ibagay mo yung iyong lingwahe sa lingwahe ng nakikinig. Hindi mga hypalutin ng mga parang ng mga salita para lamang hangaan ng tao, mag-preach ka para lamang bigyan kang pansin ng iyong karunungan. That's intellectual discrimination o diskriminasyon sa karunungan. Hindi dapat ganoon ang iglesyang Kristiyano. That's hypocritical worship. That is not worship God in spirit and in truth. That is worship God according to your own terms, not according. Yan ay pagsamba sa Diyos sa iyong pansariling kagustuhan. Hindi sa kagustuhan ng lahat. Then one time, nang nasa nga po ako sa isang lugar na may mga bikol-bikol, nagpilit akong mag-aral ng bikol. Inampun ko si Buddy, ang purpose ko para mag-aral ng bikol. Kasi alam ko, mas ma-appreciate ako o mas matutuwa sa akin yung aking binabahagi na ng salita ng Diyos kung ako'y marunong ng kanilang salita. Kasi karaniwan doon sa lugar na yung puro bikol. Galing sa bikol. And I tried my best to speak, to communicate, para makapag-usap, makapag-Bible study, na nauunawaan ko ang salitang Bicol, at ako'y nakakapag-Bicolano rin minsan. Natutuwa sila pag binibikol ko
Tuwang-tuwa sila. Paano ba? May verse, tapos may alam na akong bikod na salita. Kasi mas maganda sa lingwahe o salita na iintindihan ng nakikinig. Kaya nga po, Greek ang Bible. Pwede naman gamitin nila yung Aramaic. Pwede naman gamitin nila ang Latin. Dahil marunong din naman yung iba na mag-Latin. Pero bakit ginamit nila Greek na yung vernacular language? Kaya po ang Bible isinulat, dalawang uri ang Greek. Isang classical, yung mataas na uri ng Greek, at isang vernacular. Yung common Greek na karaniwang tao pwedeng maunawaan. Isinulat ang Bible ng mga apostol sa Koine Greek o common Greek. Yun po ang dahilan. Wala nang intellectual discrimination dapat. Financial discrimination. Hindi dapat dito tingnan ang halaga ng isang tao dahil porque mayaman siya, parang special siya. Hindi. At sino ka pa? Hindi ka nag-i-increase ang value sa mata ng Diyos kung ikaw ay yumaman na. Hindi, pareho ka lang. Ang value ng isang nasa mababang pwesto sa lipunan at value ng isang presidente, iisa lang ang value niyan sa harapan ng Diyos. Ang nagpapataas lang ng value ay yung tao. Dahil sa kayabangan ng tao at sa kanyang ekspektasyon sa kanyang kapwa-tao. So worshiping God with discrimination is not worship of God in spirit. That is not acceptable to God. Hindi po katanggap sa Diyos ang pagsamba na may diskriminasyon. So alisin natin yun. Alisin natin ang diskriminasyon sa pagsamba. Ang pangalawang uri ng worship na hinahanap ng Diyos is worship of God in the truth. God is a spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Anong ibig sabihin dito ni Jesus sa Samaritan woman? Sinasabi ni Jesus na dapat na tumigil ang lahat sa pagsamba sa anino lang o sa ritual lang. Nagamit ang mga ritual. Kailangan katotohanan ang pagsamba. Hindi mo dapat sambahin ang Diyos doon sa mga foreshadows, doon sa mga types o yung mga simbolismo lang. Di ba tayo sumasamba sa simbolismo lang? Ako sa aking pagiging Romano-Katoliko at sa Kristiyano, talaga ako ay, ano ako doon sa mga elements na yan sa simbahan. Parang banal, no? Parang pag nahawakan mo yung kopa ng pari na ginagamit doon sa Lord's Supper nila, o sa communion, parang may special siya na meaning. Naging bahagi na ng ritual. Na itong mga bagay na ito, yan ay mayroong epekto sa iyo. Na may kaugnayan sa pagsamba mo sa Diyos. Na bawal ito na hawakan, dahil pag nahawakan mo ito, parang masisira ang kabanalan ng Diyos. Yung mga bagay-bagay na nasa loob ng templo, ang focus ng worship. At yun ang context. As sinasabi ito yung templo. Ano ba ang templo? Yun yung lugar kung saan sumasamba at yung mga ginagawa sa loob ng templo, hindi katotohanan yan. That's not reality of worship. Those are just symbols. Those are just mere representations of the Lord Jesus Christ, who is the truth. All these things, activities, articles, inside the temple, they are just types and symbols, shadows of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the truth. They all point to the Lord Jesus Christ. Yun ay teaching object po yun. Object lang po yun ng teaching ng Diyos sa darating na Panginoong Kristo na may-ari ng mga aninong yun. Ang katotohanan, hindi yung anino, kundi yung may-ari nun. Sino ba yung may-ari nun? Anino na yun? Sino ang sinisimbolize ng mga typology na yan, yung mga bagay na yan na nasa loob ng templo? So the woman mentioned what has been taught to her by her forefathers. That their temple in Mount, yung kanilang templo sa Mount Gerizim, ang lugar kung saan naroon ang tunay na Diyos. At yung hybrid kind nila na worship, na pagan Jewish ritual sa worship, ang tamang paraan ng worship. Hindi na po pinagtanggol ng Panginoong Yesus yung tamang paraan ng worship sa Jerusalem. Dahil pareho lang yun. Kahit yung paraan ng pagsamba sa Jerusalem Temple ay anino lang niya. Hindi talaga yun ang dapat na bigyang pansin at gawin. Sabi niya, you must worship the Father in truth. Not in those types. Not in those shadows. Lahat ng naroon sa templo, sinasabi ni Jesus, yung mga articles doon, yung offerings, yung sacrificial system ng mga Hudyo, ay anino lamang niya. Siya ang dahilan kung bakit may ganon. Christ is the reason why there was that kind of worship in the Old Testament.
All the rituals, even the temple, kahit ang templo mismo ay anino lang ng realidad. Di ba sabi sa Hebrews, yung pagsamba dito, parang anino lang ng tunay na pagsamba sa langit. Those are just mere representation of true worship in heaven. So they point to somebody, itong ginagawa natin, why we are here, it points to somebody who is far greater than all these things. Sa langit, we will worship the Lord Jesus Christ in truth, in reality. Now we worship according to the revealed word. In heaven, we worship according to the seen word. Physically, makikita natin ang ating sinasamba. Tingnan natin kung ano ang meaning ng mga articles niyan sa temple. Na nagtuturo lang, shadow lang. They are not the reality, they are just shadows. Even the temple, shadow lang siya ni Jesus. Lahat ng ginagawa doon. Sabi sa John 2:19 to 21. The temple, first, the temple itself is the shadow of Christ. And Christ is the reality of that temple. John 2:19 to 21, sinabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito. Nang dumaan sila sa templo, di ba? Kasama niya mga alagad. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, gibain ninyo ang templong ito, itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Sabi ng mga tao na nakarinig, itatayo mo ito sa loob ng 3 araw? Itinayo ito sa loob ng mahigit na 40 taon, 46 years, ito itinayo. Pero ang tinutukoy doon ni Jesus ay yung kanyang katawan na kanyang bubuhayin mula sa mga patay pagkatapos ng 5 araw. So the temple itself is not the reality. Jesus is the reality. Lahat ng ginagawa doon, it points to Jesus Christ Himself. I am the truth of that shadow. I'm the truth of, I am the type. The temple is not the type. It's just type of myself, of what I will do. Ikalawa, ano ang nasa loob ng temple? The Ark of the Covenant. Even the Ark of the Covenant is the shadow type of Christ. Yung Ark of the Covenant ay tinatawag na Ark. Ito ay parang baul. Ito po ay yari sa acacia wood na kinalumpupan o kinuberan ng gold, overlaid with gold. At doon po sa loob ng Ark, nandoon po yung 3 articles. Yung jar of manna, yung tungkod ni Aaron na nagbulaklak, at yung stone tablets. May 3 sa loob ng Ark of the Covenant, itong baon na laman. Yung jar ng mana, ito po yung tinapay. Ito po ay parang arena na nagsisilbing tinapay ng mga Israelita for 40 years. Nakalagay sa isang jar. Tapos yung tungkod ni Aaron, nung nagkaroon ng pagdududa sa kay Aaron, kung siya ba talaga ay pinirang ng Diyos bilang sacerdote, pinagbulak-bulak ng Diyos yung tungkod ni Aaron to prove that he is the chosen chief priest. And then ikatlo, yung pong tablet of stone. Nakasulat doon yung 10 utos. Yun yung Decalogue. Yun ay ginawa ni Moises kasi yung original noon ay binasag din ni Moses. So pinagawa ng Diyos si Moises at pinasulat doon yung 10 utos. Yun po ang nasa loob ng ark. Now, isa-isahin natin, yung ark mismo, ito'y shadow ng humanity ni Christ. Yung ark ay gawa po sa acacia tree. Ang acacia tree, pagka po nasugatan yan, dumudugo yan. So it symbolizes, it typifies the humanity and the blood of the Lord Jesus Christ. His incarnation. Yung person ni Jesus Christ mismo, yun ang ini-explain ng ark. Na si Jesus is 100% God, yun ang sinisimbolize, ini-typify ng gold. He is God. But overlaid, yung gold na yun, ang ino-overlay niya, yung kanyang kinakalugkupan ay kahoy, na madugong kahoy. It symbolizes the humanity of the Lord Jesus Christ. So it symbolizes His person, Himself. At yung takip ng Ark of the Covenant, ang tawag doon mercy seat. Mercy seat. The Lord Jesus Christ covers the wrath of God, which is represented by the 10 commandments. Because no one can fulfill the laws. No one can perfect the law of God. No one can perfectly obey all the 10 commandments. So all humanity is under the wrath of God. But there's a mercy seat covering the laws of God. And it symbolizes the mercy of God through the Lord Jesus Christ. Yung puot ng Diyos ay kayang pawiin ni Jesus
Si Jesus ang sinisimbolize ng lahat ng ito at ang kanyang mga ginawa para sa atin. Yung pong Ark of the Covenant ay nasa loob po ng dakong kabanan-bananan. Yung templo ay binubuo ng tatlong compartments. Dakong kabanan-bananan, Holy of Holies, naroon po yung Ark of the Covenant. Once a year lang siya napapasukan ng chief priest during the Day of Atonement. Yung pong araw ng katubusan. Tapos, meron pong tinatawag na holy place. Yan. Nasa labas ng Holy of Holies at outer court. Tatlo siya. At nasa loob ng pinaka-dakong kabanan-bananan na minsan isang taon lang yun napapasok ng pinakapunong saserdote. Pag naghahandog ang pinakapunong saserdote para sa kasalanan ng buong bayan, doon lang napapasok yun. Naroon sa loob nun ang Ark of the Covenant. The bread from heaven, jar of manna, sabi ni Jesus, I am the bread of life. Referring to that jar of manna. Ano malapit sa akin ay hindi na magugutom. That manna served as your food for 40 years. But I am the bread of life. Whoever eats me, symbolizing that manna, will never go hungry forever. He will be satisfied. Food symbolizes satisfaction, need, basic need that fulfills your satisfaction. Sabi ni Jesus, I am the bread of life, referring to that manna inside the Ark of the Covenant. That is an illustration. That is shadow of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus sa Samaritan woman, you must worship God in truth. I am the truth of all those shadows that your argument brings. Ako yun. Nasa lahat ng inyong ginagawa, sa loob ng templo, lahat ng articles doon, I am that truth of those shadows, types. I am the bread of life. Malapit sa akin, ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauwais the water of life. Hindi na mauuhaw kailanman. The rod of Aaron, nasa loob din yun, na namulaklak. Anong sinisimbolize nun? Patay na yung tungkod, tuyo yung tungkod, pero namulaklak. How can that be possible? That represents the resurrection of the Lord Jesus Christ. And the resurrection of the believers. Anong sabi ni Jesus Christ sa John chapter 11, 25-26? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Ang sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Those who believe in me, even if they die, they will rise again to life. They will rise from the dead. I am the truth. Those are just types of my truth, of myself, and my ministry. You must worship God in that sense, in the truth. You should know that I am the one who will raise you from the dead. And the resurrection and the life. And those who believe, even though they die, they will be raised from the dead. At ang sino mang nabubuhay pa at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay, referring to the eternal death. They will not die anymore. They will not be separated from the grace of God anymore forever. Ano ang tinitipify o sinisimbolize ng stone tablets? Yung kautusan ng Diyos. It symbolizes Christ as the fulfiller of the law. Si Jesus din ang tumupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ng Diyos. Matthew 5:17, huwag ninyong akalain na parito upang ipawalang bisa ang kautusan ng mga propeta. Na parito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. He is the fulfiller. Siya ang tagatupad ng hindi natin kayang gawin. Siya ang tagagawa ng hindi natin kayang i-accomplish. Ng hindi natin kayang gawin. Ng hindi natin kayang i-perfect. So Christ obeyed the law perfectly. Lahat ng kautusan ay tinupad ni Jesus nang walang kahit anong bahid kasalanan. Walang kahit anong kakapusan. Buong-buong ginanap ni Jesus ang kautusan. Upang ang lahat ng nakapailalim sa sumpa ng kautusan, ang mga makasalanan ay matubos sa sumpa ng kautusan. Ayon sa aklat ng Galatia. Tayo ay tinubos ni Jesus sa sumpa ng kautusan upang tayo ay hindi na mapahamak. Ang kautusan ay hindi nagliligtas. Ang kautusan ay nagtuturo sa tao na hindi mo kayang iligtas sa sarili. That's why there's law.
You can't save yourself because the law requires perfect obedience. Who can perfectly obey the law of God? No one. Only the Lord Jesus Christ. That's why the law itself points to Christ as the Savior of the sinners. Ang Panginoon Kristo ang tagapagligtas ng makasalanan dahil hindi niya kayang sundin ang lahat ng hinihingi ng kautusan. The Lord Jesus Christ was saying to the Samaritan woman, I am the fulfiller of the law. Those are just shadows. I am the truth. Those are mere types. Sabi sa Matthew 5:17 yun, naparito ako upang gawin, tuparin ang kautusan na nire-represent ng stone tablets. Ano pa ang nasa loob ng templo? Curtain. Ang tawag yan, parchet. Parchet. Or paroquet. Ito po'y kurtina na naghihiwalay sa Holy of Holies at sa Holy Place. At sinisimbolo po nito yung pong pader sa pagitan ng tao at ng Diyos. At ito po ang pinunit ng Diyos. When Jesus Christ was on the cross for 3 hours, from 12 o'clock to 3 o'clock in the afternoon, nung siya sumigaw na it is finished, yung pong kurtina to, yung parchet, o paroquet na to, napunit from top to bottom. Bigla siyang nawahak. And it took place during the day of Sabbath. And nakita ng mga Hudyo yung laman ng dakong kabanalunan. For the first time in the history of the Israelites, there was a time that they have seen the Ark of the Covenant inside the Holy of Holies. Anong ibig sabihin ito? Jesus is the way to the Father. You cannot worship God without Jesus. You cannot serve God without Jesus. You cannot be saved apart from Jesus. You cannot come to God the Father without the Lord Jesus Christ. He is the way to the Father. Sabi ni Jesus, and the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Noong dati, sa Old Testament, hindi makalapit ang mga tao sa dakong kabanalan. They can't even see what's inside of the Holy of Holies because they will die. As ang pinagtatalunan ng mga scholars ay kung totoo yung bell na nakasabit sa sinturon ng punong saserdote. Na ginagawa pa rin nila yun. Kasi wala pa namang nangyari, sabi nila na namatay. Kasi yung bell, hindi kasi makikita yung punong saserdote kung anong ginagawa sa loob. Kaya kinakabitan sila ng yung kalimba, kampanilya, yung maliit na kampana. Habang tumutunog pa yun, nangangahulugan yun na kumikilos pa siya. Ang maririnig mo lang yung tunog habang siya naghahandog ng pangbayan, para sa buong bayan. Dugo ng toro. Bibisik niya yun doon sa mercy seat. Yung dugo ng toro. At habang ginagawa niya yun, ang tanging palatandaan kung siya'y buhay pa, kasi sabi ng salita ng Diyos sa Old Testament, dapat banal ang papasok doon, kung hindi papatayin ko. Nangyayari po yun sa loob ng dakong kabanal-banalan na ang cover ay yung parchet o parchet. Kurtina na yun. A special curtain separated the Holy of Holies from the rest of the temple complex. So the ark was hidden from the view. Hindi nila makita ang Ark of the Covenant dahil po doon. Pero noong mamatay si Jesus at siya po'y sumigaw, naganap na this finished. That was torn into two. And the Israelites worshiping in the holy places, even the Levites, they saw the Ark of the Covenant. Kahit ang mga Levites, hindi nila nakikita yung Ark of the Covenant. Kahit sila po ay mga, ang tawag po sa kanila modern term ay sakristan. Sila yung katulong ng mga saserdote sa paghahandog. So that symbolizes wala na ngayong harang. Si Jesus Christ ang nagbukas ng daan patungo sa ika-apat na makikita natin doon yung altar sa loob ng temple. Ito po'y altar na pinaghahandugan ng mga hayop.
ito po ay kailangang nakasindi araw-gabi. Yung apoy doon, dapat lagi yung may apoy, hindi nawawala ng apoy. Dahil araw-araw, pag may maghahandog, pag may nagkasalang Israelita, pupunta siya sa templo, tapos sasabi siya sa Levita kung ano kasalanan niya, at sasabihin ng punong sacerdote kung ano yung dapat ihandog. May mga requirement. So pagkatapos maghahandog sila para sa kasalanan ng taong yun. Para pansamantala mapawi ang puot ng Diyos sa taong yun. At sa pamamagitan ng hayop na handog, ay papatawarin siya ng pansamantala ng Diyos. Pero taon-taon o sa oras na siya magkasala, dapat siyang maghahandog para sa kanyang sariling kasalanan. Even that altar represents the Lord Jesus Christ, represents His sacrifice. Jesus was called the Lamb of God in John 1:29. Sabi ni John, lumalapit si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pag-aalis ng kasalanan ay sa pamamagitan ng altar na ito, na doon sinusunog yung handog ng isang tao para sa kanyang kasalanan. Sabi ni Jesus sa Samaritan woman, I am He, the truth, I am that sacrifice. Siya ang handog na susunugin. Siya ang handog ng Diyos para sa kasalanan ng tao. In order to understand who Christ was and what He did, we must begin with that temple in Jerusalem. You cannot understand why God needs to send His Son and die because those are types. Tinutulungan tayo ng mga gawain sa Old Testament, sa templo, na mayroong darating. Mayroong pinatutungkulan ang lahat ng activity na to sa loob ng templo. Lahat ng articles doon, it points to Christ who is the truth, the reality of those shadows. He is the reality of all things that God has prepared to save the believers from eternal separation from God. He is the guilt offering in that altar. The whole sacrificial system established by God set the stage for the coming of the Lord Jesus Christ. Lahat ng ginagawang paghahandog doon, ito yung naghanda sa pagdating ng Panginoon Kristo para maunawaan ng tao, mayroon ng sagot sa kasalanan, mayroon ng handog na magpakailanman sa Hebrews chapter 10. Magpakailanman ay kanya nang nilutas ang problema ng mga mananampalataya. We have been forgiven because of the sacrifice of Christ, because of the atoning sacrifice. He is the guilt offering of God in that Meshach, sa Hebrew altar, in that altar. He is the perfect sacrifice of God. Siya ang perfectong handog ng Diyos sa altar na yon, sa Meshach na yon. At dahil doon, minsan magpakailanman na kanyang binayaran ang parusa para sa ating mga kasalanan. Hebrews chapter 10. Ikalima yung minora. Hindi po yung minora na minura, minura. Ito po yung minora. Kasalanan po yung pagmumura. Yung minora sa Hebrew, ito po yung 7 kandila. Yung kandilero na may 7 candlesticks. Nasa outside po siya, o nasa labas ng Holy of Holies, nasa loob ng Holy Place. At kailangan itong may sindi, araw-gabi din. Pinapalitan yung mga kandila doon, araw-gabi. Pag mawawala na yan, papalitan yun. Dapat araw-gabi nakasindi yun. Yung center flame niya ay may 3 branch flame. At siya ang umiilaw doon. Siya ang nag-iilaw doon sa loob ng Holy Place. Again, that represents the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Those who follow me ay ma-enlighten, magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay, hindi nalalakad kailanman sa kadiliman. Yun ang nire-refer ni Jesus. Lahat ng sinasabi ni Jesus, yun yung nasa loob ng temple, pero hindi natin naunawaan. Kasi tayo Gentile. When Jesus speaks, He mentions those things inside the temple, at dapat maunawaan ng isang Juyon, na yun pala yun. Na si Christ pala yung kandila, yun pala yung liwanag na magbibigay liwanag sa mga tao na nabubuhay sa kadiliman. Ika-anim yung incense stand. Yung insenso. Yung incense na yon ay isang special na stand na siya doon sinusunog ang insenso. Incense, stand siya sa loob. At ano ang silbi noon? Ito'y para mawala yung masamsang na amoy. Dahil ang templo po ay madugo. Pero mo araw-araw may nagpapatay ng hayop, di ba? Kaya kailangan ng napakaraming tagalinis.
libo-libo yung maghahandog ng ano doon, madugo yun. Yung templo po, hindi yung parang templong maganda, na ano, laging may pinapatay sa loob. At inihahandog. Siyempre, babaho yun. So, kailangan laging mabango yung loob ng templo. Di ba, kaya nga, minsan may nabibili tayo ng mga insenso na pampabango sa loob ng bahay. Yung sinasaksa sa kuryente. That serves its purpose na siya ay dapat pampabango, pampakalma. And also points to Christ. Mamuhay kayo ng may pagmamahal. Efeso chapter 5 verse 2. Tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yung kanyang buhay na naging insenso para mawala ang galit ng Diyos. Para siya masiyahan sa amoy ng makasalanan. At para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Siya yung pumapawi ng masamang amoy. Nagsasanctify sa atin. Ang ginamit po dyan sa Ephesians chapter 5 verse 2 ay offering as a sacrifice for sin. Fragrant or fragrant. Ang kahulugan nito ay sweet smell. Incense, the smell of a pleasing sacrifice to God. So ang handog ni Kristo ay mabangong samyo ng handog sa Diyos. Again, si Jesus pa rin yung truth, yung reality ng incense. Si Jesus ang reality nung altar kung saan inihahandog ang mga hayop. Siya ang sacrifice ng Diyos sa altar na yan. Doon sa krus, inihandog ng Diyos ang kanyang anak. Upang sino sumampalataya, hindi naman tama. Ang ito ay yung pong showbread or table showbread. Yung showbread na yon, sa buong ano po yun po ay offering sa Diyos at binibake po siya doon sa table na yon. Yung tinapay na panghandog sa Diyos. It again typifies the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, referring to that bread. Ako ang tinapay ng buhay, and referring to the manna in the desert. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At pangwalo, nekbe. Sa paligid po ng templo, and I do believe, even the temple in Jerusalem, maaaring nilagyan din nila ito eh. At sa temple sa Jerusalem, meron talaga. Ang tawag po dyan, mga ritual baths. Ito po yung mga liguan. Liguan po yan, linisan. Mayroon po siyang parang bato na may tubig sa paligid ng templo. At bago po papasok yung mga tao doon, kailangan maligo muna yung mga tao doon bago papasok sa temple. Doon din po ang mga lahat, priests, pilgrims, they should immerse in order to purify themselves before entering the temple. Again, it is the shadow of Christ. Si Kristo ang luminis sa atin. Sabi sa 1 Corinthians 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nininis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. It symbolizes the purification of the Lord Jesus Christ, His sanctification, His atonement, His... May isang theological term. Mahirap i-tagalogin. Siya yung naglinis sa ating sarili upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Justification. Walang sala. Pag-aalis ng kasalanan. Ibig sabihin nililinis. Justify ka. Wala ka ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng sanctification, yung purification. You are now purified. You are now justified. Wala ka ng pagharap mo sa Diyos, that God will not see you in your own capacity as a worshiper without or unworthy na may blemish. You will be without blemish in the sight of God. So it is the shadow of purification of Christ to those who believe. Sa atin po ngayon, ano ang ginagawa natin sa ating worship? We worship in our own terms. Sabi ko nga, kung ano yung gusto natin sa programa, yun ang ating sinusunod. At minsan, ang nagiging ritual na rin po ang worship. No? Speaking of, hindi po ibig sabihin, tayo po ay may regulation sa worship. Parang dry na rin yun. Na parang ritual lang. Hindi po. Kasi karamihan po sa ibang churches, no, na lalo po pagka-Protestant, yung liturgy na parang sinusunod. Na parang pag iniba mo yung liturgy, pag iniba mo yung order of worship, nagkakasala ka sa Diyos. Hindi po ganon. Hindi po naman ganon. Na parang ang atin ng focus ng worship yung liturgy. So worship of God in spirit and in truth is a free worship, but not according to our freedom.
So hindi po tayo ang magtatakda ng ating gagawin. Hindi tayo malaya as in, dahil malaya na tayo, pinalaya na rin tayo ni Jesus. Malaya na rin tayong gawin ang anumang gusto natin. Hindi po. Meron pa rin pong parameters sa worship. Porque ba tayo malaya na mag-worship? So, gamitin na natin dito, mag-ingay na tayo dito na parang pagano. Dalhin na natin dito ang combo. Dalhin na natin dito ang spot, ang patay sindi na liwag ilaw. G12. G12 is a kind of worship that doesn't honor God. Kasi it honors people. It honors the desire of the flesh of the attendees. May patay sindi, masasayawan, sigawan, and they arouse the emotions. Ang tawag diyan, kaya pagka nag-worship sila, nagkakatumbahan, merong placebo. It creates placebo effect. Nakala mo, worship siya. Kasi yung placebo effect, yung pag may nangyayari sa isa, na parang nawala sa sarili, so pag nagsalita ang pastor, magagaya ka kasi may placebo effect yun. Gaya yung pagpapatumba. Kasi kahit ayaw mong tumamba, pero kasi nakukondisyon ka nung iba, ba't sila tumutumba? So kahit ayaw mong tumumba, pagka pinatumba ka, may placebo effect siya. Na hindi pa nangyayari, pero nare-ready na ang iyong emosyon, nare-ready na ang iyong sarili sa mangyayari. Kaya pag nangyari yun, parang pinagpapalagay mo na pareho lang ang pakiramdam mo dun sa naunang tumumba. Pero hindi, nagaya ka lang. So ganito ang nangyayari. Emotionalism, tawag dyan is pragmatism. Pragmatism is gaya ng mga Samaritans. Minimix-mix nila. So, i-mix natin ito. Kahit hindi may para sa Diyos, ito para sa akin. So, itong kantang ito, kahit na ito ay kinanta na ng Bethel, kantahin natin. Pati ang mga Bethel po ngayon, singers, yung Bethel, Hillsong, kinakanta na rin yung kanta na ating kinakanta. Ginagaya na. Para magkaroon sila ng parang tipong kapareho na sila natin. No? Still, we must choose the songs that we sing. And also, pagka-worship, dapat worship talaga. May element ng worship sa song. Hindi response song. Kasi suriin ninyo yung mga kinakanta during the worship, meron ba talagang worship sa song? Kasi worship song siya. Bakit? Merong kanta na parang para sa'yo. Tandaan natin, pag worship song, it elevates God. Yung mga lyrics na yan, it is focused on God alone. Walang halong sarili. Kaya kulang-kulang ang pakiramdam mo pag nag-worship ka. Kasi nung masanay na ako sa na sinusuri ko yung laman ng kanta, pag may nakita ako sa kanta na naman na opposing doon sa glory ng Diyos, nawawala na ako ng sa pagsamba. Kasi dapat lahat ng lyrics, dapat doon, makikita doon yung kabanalan, yung pagkawalang hanggan, yung karunungan, lahat ng katangian ng Diyos. Hindi yung gaya nga ng kanta ng yung heaven is meaningless without us. So you bring heaven to earth. Parang you are not complete in heaven. That's why you brought heaven to earth. Paano nangyari na pagsamba siya? Binababa mo nga ang Diyos sa pagiging unsatisfied na Diyos na pagka wala tayo doon, hindi siya satisfied doon. How can that be worship? Paano yung maging worship? Pag sinabing worship, you are worthy of everything that we can say. Everything that we can give. Everything that we can adore. Lahat yun para sa Diyos. So that is worship of God in spirit. So spirit without truth leads to shallow, overly emotional experience. Yun naman ang danger. Mag-worship tayo sa Diyos, ang walang truth, spirit lang, okay, kumanta tayo, pero hindi natin iniisip kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, nagkakaroon ng overly emotional experience that could be compared to a high or drug dependence. Alam po ninyo sa isa naming course sa ADS, meron po kaming tinatawag na religious addiction. Maraming tao pumupunta sa religion, umaattend sa born again, o kahit sa simbahang katoliko, dahil they are addicted to something that is being done
in the church na nagpiplease sa kanila. Parang they find relief from their everyday struggles and pains. Hindi ganun eh. When you go to church, you don't find relief from your earthly problems, struggles, and trials. You worship God in the beauty of His holiness, and that's only the result. But hindi yun ang focus mo, kaya sisimba. Yung iba nga pag nag-worship, parang they try to find parang a word of encouragement from God's Word. At yung mga words na nagdi-discipline, ayaw nila yun. So that's not worship, because you focus on what you need and what you want. So worship is not focused on yourself, but it's focused on how you can worship God according to the revealed truth about Himself. Ano ba ang kanyang katangian? At yun ang iyong iniisip pag worship. Kasi nga pag may nag-worship, yung iba, may narinig akong pastor, pag nag-worship daw siya, nag-imagine siya ng isang tao na mahaba ang buhok, na maputi ang damit, na may tungkod. Sabi ko, pastor, hindi yun Diyos. Hindi yun si Jesus Christ. You don't imagine the face of the Lord Jesus Christ when you sing a song, "Oh Jesus, we enthrone you," tapos si Jesus lumalakad. Imagine, that's the result of false assumption about, you don't know the truth. That's the reason why we need to worship God in the truth. Truth means it must follow the instructions of God and it must be expounded by the Word of God. Kung ano yung tamang pamamaraan ng worship. Informed worship. Worship in truth means informed worship. Informed by the Scriptures. Sino mag-i-inform sa'yo para mag-worship ka? Pastor ba na kasama mo lang? O libro ng isang liberal na Christian na hindi naniniwala sa miracle ni Karl Barth? Si Karl Barth, si Jesus, hindi Diyos. Tao lang talaga. So, sino ang iyong paniniwalaan? The Scripture itself, and those who studied proper interpretation of the Scripture. Kaya mahalagang nag-aaral eh. But when I was not yet a trained commentator and expositor ng Bible, kung ano na yung nabasa ko, yung nag-expound ko sa sarili ko lang eh. Parang Soriano, may nabasa. Literal, ang tawag literalistic interpretation. Kung ano yung nabasa, may background kasi yun. Pero Jesus is the light world. Si Jesus, ginawang light. Siya si Jesus. I am the light of the world. Hindi ginawa niyong liwanag. May kandila sa church. Sabi, si Jesus siya. That is not informed worship. That is not the worship according to the truth. Worship according to the truth is the more we know God, the more we appreciate Him. And the more we appreciate God, the deeper our worship of Him. So it depends on your knowledge of who God is and who Christ is. So the deeper our worship, the more God is glorified in our worship. The depth of worship depends on the depth of your knowledge of God. Yung nga ayaw nga mag-aaral yung iba eh. Bakit pa kami mag-aaral ng theology? Maganda na, masaya na kami dito kung paano kami mag-worship. Hindi ka nag-aaral ng theology. Pinag-aaralan yung theology ng G12. Na si Castellanos ang kanilang apostle. Hindi mo ba alam na apostol yan? Ang katuruan niya mayroong power, magaya ng katuruan nila Pablo, na pag di ka sumunod, magkakasala ka sa Diyos. Kaya nga, ang tanging iglesia lang na tatanggapin ng Diyos ay yung pattern after G12. Parang MacDo. Pagka iniba mo, yung pattern, parang franchising. Na ito na lang ang tanging pattern ng iglesia. Na may 12 ka dapat, may 18, paano may Judas at 12? Dapat G11. Nagtataka na ako eh. Bakit kailangan mo gawin G12? Alam mo na may udas. Ay, di sana G11, di biblical ka pa. Kasi 11 lang naman talaga ang totoo, di ba? Eh, kasi nililiteral eh. Di ba? Nililiteral. Eh, may mga implication din yung literalismo. O, tapos ngayon, G12, pagka hindi kayo yumaman, after 5 years, sasagasaan ko kayo. Ano yan? You worship mammon, you worship money, you worship car. O, sino nagsabi noon? Eh, di yung pinakapunong lingkod nila. O, di ba si Baliano? O, meron naman tayong internet, meron naman tayong YouTube. Ba't di mo pag-aralan yung turo nila? Para lumalim ang pag-unawa mo rin kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Meron bang ganon na pagka pinag-pray mo at hindi yumaman sa loob ng 5 years, at wala ka daw kotse at nakitang naglalakad, yung pinapanalangin na magka-kotse, sasagasaan na lang, kawawa naman ang membro mo.
Criminal ka pa. So kahit biro lang yun, alam niyo, jokes have no place in worship. May lugar para sa jokes. Kaya yung mga pastor, pag nag-preach, puro joke. Kasi bakit? Tulog na kasi ang miyembro, they can't keep their hearers from listening kasi nga, hindi aral, hindi marunong. Those who are trained to understand the scriptures, they won't get bored because they understand what you say. Dahil trained sila na mag-isip. Kaya doon sa mga hindi trained, kailangan na nating alimin. Naantok na, sige, kakanta pa. Buti sana kung maganda ang boses. Eh, magigising talaga, di ba? Ang pagising niya, yung kanta niya. Kasi ayaw na ayaw marinig. Kasi nga, to up. Gising yun sila. Di ba? Okay yun, nagsiserve daw ng purpose. Right? So there's no place for earthly matters sa pulpit. When we worship, even sa ating pulpit, dapat ang ma-highlight ay ang kaluwalhatian lang ng Diyos. Sabi ni Jonathan Edwards, so dapat balance, spirit and truth. Hindi reckless worship na wala ng truth, but hindi puro truth lang na puro legalism. Malaya ka rin sumamba at i-utter mo yung sariling damdamin sa Diyos. Hindi ka nakapakon sa isang programa. So dapat ay melded, yung spirit and truth. Sabi ni Jonathan Edwards, ang sabi niya ganito, malalim lang yung English niya, pero pinitin natin Tagalogin. I should think myself in the way of my duty to raise the affections or emotions of my hearers as high as possibly I can. So dapat isipin ko na ang isang aking obligasyon ay buhayin ang emosyon ng aking tagapakinig. Nang mataas, no? Maging mataas yung kanilang emosyon para sa Diyos. Provided, sabi nila, provided that they are affected with nothing but the truth. So kahit anong ating isipin, kahit anong ating gawin, we are free. Provided na yung ginagawa natin, na tiniisip natin, is according sa truth. According sa katotohanan. So here recognize the truth and only truth can properly influence the emotions in a way that brings honor to God. Pwede naman tayong mag-emote. O ma-emote. Pwede naman tayong umiyak. Pwede naman tayong tumawa. Pero dapat according sa katotohanan. So the truth of God being of infinite value is worthy of infinite passion. Worship in spirit, passionate worship, and in truth, informed worship. Everything that we do in worship must be contained and informed by the Scripture. Ating po pasalamatan at ipanalangin ang ating mga pangangailangan sa buong sandigan. Tayo manalangin, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan sa iglesia ito sa araw na ito. O Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay walang katapusan ang pagkamangha sa kung paanong iyong ipinahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Na kahit po kami ay hindi karapat-dapat, kami mga hindi Hudyo, hindi rin kami Samaritano o mistisong Hudyo. Kami po ay purong hintil na walang bahagi sana sa iyong mga pagpapala ay iyo pong pinili, hinira mula sa mga hintil upang kami man ay makabahagi rin sa mana na mayroon ang iyong mga anak. Mga mananampalatayang Hudyo at mananampalatayang hindi Hudyo. Kami po'y kasama. Kami kasamang tagapagmana sa iyong mga pangako kay Abraham at sa bansang Israel. Hanggang sa kami po ay magharing kasama mo sa 1,000 taon ng iyong paghahari dito sa lupa upang ipakita at ipaalam at ipakilala sa lahat ang katuparan ng iyo pong pangako na ikaw po'y muling magbabalik upang pasukuin ang lahat ng iyong mga kaaway at magharing kasama ng iyong mga hininang dito sa lupa at pagkatapos ay magharing walang hanggan kasama po ang iyong mga tunay na anak
At walang iba kundi ang mga mananampalataya sa iyong ginawa doon sa krus. So salamat po, Ama, sa iyo pong walang hanggang pagpapalang ito ng kaligtasan. Na mayroon kaming katiyakan na sa aming paglisan sa mundong ito ay naligtas kami sa sumpa ng iyong kabanalan na dapat mong sumpain kami dahil ikaw ay banal. Ngunit ikaw din po ay nahabag sa amin. Na noong kami makasalanan pa, ay namatay ang iyong anak na si Kristo para sa amin. Dahil doon, kami po'y naligtas sa iyong walang hanggang kaparusahan. At yun po'y dahil na rin sa iyong biyayang walang hanggan. Salamat po at dalangin ko po ang patuloy na pangangailangan ng mga kapatid. Na narito ang kanila pong pangangailangan emosyonal, pinansyal, material, kanilang pisikal na mga karamdaman. Dalangin ko po, iyo pong pagalingin, Ama, ang mga karamdaman ito. At ganapin mo nawa ang iyong layunin sa pagbibigay mo ng mga karamdaman ito na ikaw ay mahayag sa kanilang kahinaan at ikaw ang kanilang pagtiwalaan, hindi ang kanilang sariling kakayahan. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila at nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama. At ang mga pagpapala ng Diyos Anak at walang hanggang pagkasig, pagsama at pananahan ng Espiritu Santo ang sumainila siya nawa. Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang panghaling hapon po sa aming mga